Ang pangarap ng maggagatas. May isang dalagang nagngangalang Gita na nakatira sa maliit na bayan kasama ang kanyang lola. Isang maggagatas si Gita at mayroon siyang 2 baka. Ginagatasan niya ang kanyang mga baka araw-araw at dinadala niya ang palayok na may gatas sa kalapit na bayan. Pagkatapos niyang ibenta ang gatas sa maghapon, umuuwi siya ng bahay pagsapit ng gabi. Inaalagaan ni Gita ang kanyang mga baka. Binibigyan niya ito ng pagkain at pinananatiling malinis. Mahal na mahal siya ng kanyang lola. Ngunit parating nananaginip ng gising si Gita. Nangangarap siyang maging mas mayaman pa sa mayaman. Laging napapahamak si Gita pag nananaginip siya ng gising. Gita! Nakakatakas sa mga baka sa kulungan. Baka mawala sila. Bakit ba hindi mo sila iniintindi? Pasensya na, Lola. Nananaginip po ako. Ay, nag-iisip pala. Ay, alam ko kung anong iniisip mo. Lagi ka nangangarap na maging mayaman. Magsipag ka para makamit yon. Hindi ka yayaman sa pangangarap lang. Yang pag-aambisyon mong yan ang magpapahamak pa sa'yo. Pero hindi nakinig si Gita. Hindi siya tumitigil managinip ng gising. Isang araw, habang pabalis si Gita ng kanilang bahay para magtinda ng gatas, tinawag siya ng kanyang lola sa kusina. Makinig ka, apo ko. Hindi mo na kailangang magbenta ng gatas sa palengke ngayon. Bakit naman po, Lola? Mayroong magarbong kasalang magaganap doon lamang sa kabilang nayon bukas. Magdidiwang ang punong bayan para sa kasal ng kanyang anak na babae. Balita ko nga, may mga mahahalagang tao mula sa ibang bayan na dadalo sa kasalang yun. Naiintindihan mo ba? Kasalan? Isang marangyang kaganapan yon. Lahat ng mayayamang tao ay naroon. Pero Lola, bakit hindi tayo magbebenta? Magagalit ba ang punong bayan? Ay! Hindi naman sa ganon na po. Gusto kasi ng punong bayan na maghanda ang kanyang kusinero ng iba't ibang uri ng masasarap na minatamis. Ang punong bayan mismo ang nagsabi sa akin na magbibigay ng malaking palayok ng sariwang gatas para sa handaan. Nangako siyang doble ang kanyang ibabayad sa kung ano man ang kinita natin sa palengke ng isang araw. Isa itong magandang oportunidad para mas kumita tayo ng pera at respetuhin ng mga karatig bayan natin. Dedoblehin ang bayad? Lola! Pwede po ba akong pumunta sa kasalan bukas? Dapat malaman ng lahat na gawa ang mga minatamis sa gatas na binenta natin sa punong bayan. Tapos ipapakilala ko ng asawa ng punong bayan sa kanilang mga bisita. Ay, susuotin ko ang pinakamaganda kong damit at maglalakad ng may kumpiyansa. Nagtiyaga tayo ng lubos kaya rerespetuhin tayo. Makikilala ng lahat ang pangalan ko. Ay, Iha, nangangarap ka na naman ng gising. Hindi pa nakakarating yung gatas dito sa bayan. Hindi pa naaamoy ito ng kusinero. Tapos nangangarap ka na agad na magugustuhan nila yung minatamis? Ay, ano bang gagawin ko sa'yo, apo? Pasensya na, Lola. Dadalhin ko na po ito sa bayan. O eto, kunin mo to. Tandaan mo, walang kahit kaunting patak ng gatas ang dapat masayang. Ito lang ang lahat ng gatas na meron tayo. At huwag kang huminto kung hindi mo naman kinakailangan. Nakapangako na ako sa punong bayan, kaya pag hindi nakarating ang gatas sa taktang oras, ay kalimutan na natin ang dobleng kita at hindi na rin tayo makakadalo sa kasal. Nakakahiyang humarap sa punong bayan kung masira ang ating pangako. Huwag po kayong mag-alala. Akong bahala sa palayok at sa gatas. Sigurado kong mas yayaman pa tayo kaysa sa punong bayan. At sa atin na lang sila bibili ng gatas, wala nang iba. Ay, tandaan mo ito, apo. Opo, alam ko po. Huwag akong bumuo ng kastilyo sa hangin. Paalam, Lola. Mag-iingat ka! Ang daan patungong bayan ay puno ng maliliit na bato. Gustong-gusto ni Gita ang amoy ng mga bulaklak at berries. Pero tamad siyang maglakad. Ang ganda sana ng lugar na to. Aw! Kaya lang masakit sa paa ang maliliit na bato dito. Hayaan mo na nga. Magpapatayo ako ng malaking bahay sa bayan. Pagkatapos, hindi na rin ako gano'ng maglalakad. Yayaman ako! Hindi naglalakad ang mga mayayaman.
Naglakad ng naglakad si Gita habang humuhuni ng paborito niyang kanta. Ang bigat naman ng palayok na ito. Hayaan mo na nga. Bibili ako ng karitela para sa akin. At lahat ng dadalhin ko ay ipapahila ko sa karitela. At magpapahinga lang ako. Yan ang ginagawa ng mga mayayaman. Patuloy na naglakad si Gita. Malapit na siyang makarating sa bayan. Ilang milya na lang at yayaman na ako. Ay, pero paano ko gagamitin ang sobrang pera makukuha ko ngayon? Bibili ba ako ng baka? Hindi. Ako din lahat ang magagatas at magbubuhat nun sa palengke para ibenta. Ang daming gagawin. Bibili ako ng manok. Tama! Gamit ang sobrang pera, bibili ako ng maraming inahing manok. Saan ko kaya ilalagay ang mga manok? Gagawa pa ako ng mga maliliit na kubo. Paano ko yung gagawin mag-isa? Bukas sa kasal, manghihingi ako ng tulong sa punong bayan para gumawa ng maliit na kubo. Total, gagamitin naman nila ang gatas ng mga baka ko. Malamang marami siyang taga-silbi. Ilalagay ko ang lahat ng manok sa kubo. Tapos, bibigyan ako ng manok ng maraming itlog. Pag napisa na ang mga itlog, madami ang manok ko. At ibebenta ko ang mga manok sa mataas na presyo. Marami akong kikitain ng pera sa mga manok. Gamit yun, bibili ako ng karitela. Doon ko ilalagay ang mga itlog, manok, mga gatas at pupunta akong palengke para ibenta lahat. Kikita ako ng maraming pera. Kukuha ng taga-silbi at katulong. Pagkatapos, magiging isang kilalang babae ako. Mas kilala pa kaysa sa asawa ng punong bayan. Mayayamang lalaki lang ang magkakagusto magpakasal sa akin. Pero sasabihin ko, hindi. Habang si Gita ay nangangarap tungkol sa magiging kasintahan niya, bigla siyang napailing ng malakas at ang palayok na nasa ulo niya na may lamang gatas ay nahulog at tuluyang nabasag ang palayok at lahat ng gatas ay nasayang lamang. Umupo si Gita at umiyak. Lahat ng kanyang pangarap, ang mga manok, itlog, karitela, ay tulad na nga ng gatas. Nasayang. Hindi na ako makakapunta ng bayan ngayon. Wala na akong gatas na ibibenta. Hindi na rin ako makakapunta sa kasalan bukas. Anong sasabihin ko kay Lola? Ang tanging naririnig na lamang ni Gita ang tinig ng kanyang lola. Huwag kang gagawa ng kastilyo sa hangin!